Hello mga Lods. Napapansin nyo ba sa social media na madalas yung mga ganitong mga gawain ng mga kababaihan, yung magsusuot ng mga napakaseksing pananamit o kaya mga damit na tila halos wala nang maitatago sa sarili nila at mga galawan o mga kilos ng mga babae na alam mo na iba ang purpose nila dahil talaga namang agaw atensyon ang gusto nilang mangyari. Ano ba ito mga Lods? Ito yung tinatawag na thirst trap. So mga Lods, ano nga ba ang thirst trap? Ito ay isang karaniwang termino sa social media, isang slang na nagmula sa English na ang kahulugan ay isang post, karaniwang photo or video na nakadisenyo para magbigay ng sexual na atensyon, desire, pagnanais, o admiration mula sa mga viewers. Ito ay parang trap na nagpapahiwatig ng thirst o pagkauhaw. Ito ay simbolismo para sa sexual na frustration o craving. Naging mas popular ito ngayon dahil sa internet, lalo na sa mga social media platforms tulad ng Instagram, TikTok, Snapchat, sa Facebook, at kung ano-ano pang mga social media platforms dyan. Masasabi itong isang uri ng paglalandi o pang-aakit na tumutukoy sa post na i-promote ang attraction. Sa konteksto ng social media, ang thirst trap ay madalas na isang selfie o photo na nagpapakita ng sensual or provocative na post tulad ng pagpapakita ng mga hita, yung mga curves o mga seductive expressions upang matrigger ng mga comments, mga likes, mga DMs or PMs. Ito ay hindi lamang para sa attraction, kundi para sa validation na nagpapataas ng self-esteem o ego ng taong nagpo-post. Ginagawa ito madalas ng mga content creators para mas mapansin, para mas maging malawak pa ang kanilang engagement at ang kanilang audience, at para makakuha ng maraming views. Okay? So, para sa mga kababaihan, bakit ginagawa ito at paano ito nakakaapekto? Para sa mga babae, ang thirst trap ay madalas na isang paraan ng self-expression o empowerment sa digital space. Marami ang gumagawa nito upang ipakita ang kanilang confidence daw o attractiveness o sexuality nang walang embarrassment o pagpapahiya. Ayon sa psychology, ito ay maaring mula sa low esteem o loneliness, kung saan ang post ay nagiging coping mechanism para sa rejection o trauma na nagpapakita na mas powerful na self sa harap ng mundo. Gayunpaman, may mga negatibong side effects yan. Ito ay maaring mag-trigger ng FOMO or fear of missing out o anxiety, lalo na kung ang post ay hindi nagre-respond ng genuine interest, kundi para sa ego boost lamang. Sa gender dynamics, ang mga babae ay mas madalas na tinutukoy bilang thirst traps kumpara sa mga lalaki, na nagpapakita ng misogyny sa online spaces, kung saan ang sexualized content ng babae ay mas judged kumpara sa lalaki. Para sa mga kababaihan, ito ay maaring maging tool para sa empowerment, ngunit kailangan ng boundaries upang maiwasan ang exploitation o harassment. Para sa mga lalaki, bakit nag-e-engage at paano naman ito nakakaapekto? Para sa mga kalalakihan, ang thirst trap ay madalas na nagiging target o reward sa social media, kung saan ang pag-like o pag-komento ay nagpapakita ng attraction o peer validation. Ayon sa psychology, ang mga lalaki ay mas responsive sa mga sensual content dahil sa evolutionary drives. Ngunit ito ay maaring mula sa desire of attention o even FOMO
Ang mga lalaki ay madalas na nagfa-follow, nagko-comment sa mga post ng babae upang mag-fit in sa crowd o affirm their own attractiveness na nagiging cycle ng validation loop. Ngunit may gender bias din. Ang mga lalaki ay mas madalas tinutukoy bilang thirsty kung nagpro-promote ng similar content. Ngunit mas tolerable ito sa kultura. Ang thirst traps ay maaring maging fun at flirty. Ngunit para sa mga lalaki, ito ay maaring magdulot ng awkwardness o harassment. Sa broader context, ang social media ay nagiging canvas para sa self-expression. Ngunit ang excessive engagement sa thirst traps ay maaring magdulot ng addiction or even mental health issues tulad ng anxiety. Para sa mga lalaki, ito ay maaring maging fun, ngunit kailangan ng respect tulad ng hindi paghaharas o pagtukoy ng boundaries sa relasyon. So ito yung mga psychological at cultural insights. Sa psychology, ang thirst trap ay nagtapos sa human needs para sa attention, desire, at validation na nagiging mas intense sa social media dahil sa instant feedback tulad ng mga likes at comments. Ang cultural perception ay influenced ng conservative values at online propaganda kung saan ang mga posts ay maaring gamitin para sa disinformation o micro-influencing, lalo na kapag may mga halalan. Okay? Gender dynamics ay nagiging unequal. Ang mga babae ay mas exposed sa judgment, habang ang mga lalaki ay mas empowered sa engagement. 2,000 years later. So mga lords, sa huli, ang thirst trap ay neutral sa core. Ito ay isang self-expression, ngunit kailangan ng awareness upang maiwasan ang harm. So sa lahat ng nagpa-participate o nakikipagsabayan sa mga ganitong gawain sa social media, kung lalaki ka, may bias talaga dyan. At hindi masyadong apektado ang mga kalalakihan pagdating sa ganyan. Pero on the part of the women, mas prone sila sa exploitation at mga pangbabash. So, ingat-ingat mga lords. Hanggat maari ay huwag nang gawin yan. Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Okay?